pagbate. Okay, para sa ating pagtatalakay ngayon, titignan natin itong mga sipe tungkol sa panalangin. Specifically sa konteksto ng misyon. Naisip mo na ba, ano ba talaga yung nagpapatakbo? Yung engine, kumbaga, sa likod ng mga misyon. O kahit anong malaking adikain. Kasi 'di ba, madalas ang nakikita natin, yung mga nasa harapan. Sila yung goers, yung mga umaalis talaga. Pero sabi dito sa mga binasa natin, meron pang isang puwersa na, madalas hindi nakikita, pero sobrang halaga daw. Yung panalangin. At hindi lang yung panalangin ng mga umalisa, pati yung mga senders daw. Yung mga nasa bahay na sumusuporta. Tinatawag pa nga itong hindi nakikitang makina o kaya kailangang hininga raw ng misyon. Okay, so unpack natin to. Ano ba talaga yung ibig sabihin ng manalangin bilang isang sender at bilang isang goer? At bakit sinasabing pundasyon to? Oo, yun nga. Nakakaintriga kasi binibigyang diin dito na ang mission, hindi lang to tungkol sa pag-alis, yung pagpunta sa ibang lugar. Isa raw itong partnership. Isang pagtutulungan talaga na ang panalangin, ika nga, ay panalangin. May dalawang role na parehong importante. Yung goer, yun yung nasa field, at yung sender, yung nasa bahay, na sumusuporta sa panalangin at iba pang paraan. Critical daw pareho. So parang sinasabi na yung mga senders, hindi lang sila taga-abot ng financial support, ganun. Sila mismo, aktibong kasali sa misyon, sa pamamagitan ng prayer nila. Tinawag pa nga ang spiritual commissioning, parang inihahanda nila yung spiritual na runway para sa mga aalis. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Sakto, ganyan-ganyan nga. At yung basehan nito, makikita raw talaga sa Biblia mismo. Halimbawa yung sa Luke 10.2, 'di ba? May panawagan na manalangin sa Panginoon ng anihan para magpadala siya ng mga manggagawa. So yung mismo ng pagpapadala, nagsisimula sa panalangin. Oo nga no. Tapos sa Romans 10:14-15, yung tanong doon, paano makakarinig kung walang magpapangaral? At paano magpapangaral kung walang isusugo? Nakakonekta talaga yung pagpapadala at pananalangin. Okay, dito naman sa kabilang side. Para naman sa mga goers, yung mga nasa misyon na mismo, ang panalangin daw, ito yung kanilang parang lifeline. Yung kanilang sustaining connection sa Diyos. Ito rin yung nagbibigay ng lakas, gabay, katatagan. Lalo na kapag mahirap na, sa gitna ng mga hamon, tsaka kapag nahihirapan sa culture shock, mga ganon. Patuloy, isang continuous na proseso. Sinasabi pa nga, ang daming testimonya noong paman hanggang ngayon kung paanong nalalagpasan yung mga parang imposibleng balakid dahil lang sa matibay na pananalangin. Alam mo yun, parang faith expedition guided by prayer. Wow! So may synergy pala talaga. Isang two-way partnership, di ba? Yung prayer ng mga nasa bahay, yung mga sender, pinalalakas yung mga nasa labas, yung mga goers. Tapos yung mga experience naman ng mga goer, nagiging fuel din yon para sa panalangin ng mga sender. Nagbibigay ng direksyon. Oo, tama. May feedback loop, kumbaga. At para mangyari to consistently, mahalaga daw yung pagsasabuhay nito. May mga practical tips pa nga na binanggit. Tulad ng pagkakaroon ng regular na prayer meetings na focus talaga sa misyon. Paggamit ng mga prayer journals para matrack yung mga pinapanalangin at mga sagot. Parang specific na talaga. Oo. Pati yung pagbuo ng mga prayer network o kaya mga mentorship programs para yung kultura ng panalangin para sa misyon lumalago. Hindi lang ngayon kundi pati sa next generation. At saka yung emphasis sa informed prayer. Hindi lang yung, Lord, bless the missionaries, kundi alamin daw yung specific needs, yung konteksto, yung kultura para mas targeted yung panalangin. Oo nga no? Makes sense. Napakalinaw, based dito sa mga pinag-usapan natin, na ang panalangin, hindi lang siya add-on, hindi lang siya extra activity. Ito pala yung mismong pundasyon, yung core strength, yung lifeblood, kumbaga, para sa kahit sinong involved sa misyon, kahit sender ka o goer. At kung i-connect natin sa mas malaking picture, di ba, nagpapakita to ng isang modelo. Isang modelo ng pagtutulungan, ng dependence sa Diyos,
na pwede nating i-apply hindi lang sa misyon. Pwede rin sa kahit anong mahalagang gawain o proyekto na hinaharap mo, sa personal mong buhay o sa community. Totoo. At bilang panhuling tanong na may iwan sa'yo na nakikinig, sa sarili mong mga ginagawa, sa mga pangarap mo o mga responsibilidad, paano mo tinitignan ang papel ng panalangin? Ito ba'y pundasyon talaga para sa'yo? O isang bagay na ginagawa lang kapag may extra time o kapag may problema na? Isang bagay na pwede mong pagnilayan hanggang sa susunod nating pag-himay.